Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang, We Will Always Be Together. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Sa pangalawang pagkakataon noong gabing iyon, sumugod si Ivana sa kanyang bahay, lampas sa galit kay Juan Carlos, determinadong itulak siya mula sa kanyang sopa at patulugin siya sa sahig. Ngunit nang makita siya nito na mahimbing pa ring natutulog, bahagyang namumula ang pisngi at tenga nito, wala siyang lakas ng loob na sundin ang mga karumal-dumal na plano nito. Kinuha niya sa TV stand ang kaisa-isang larawan nila ni Aiden na nasa kwarto at dinala sa kwarto niya kung sakaling gabing nagising si Juan Carlos. Wala siyang gustong magkamali. Pagod na pagod si Ivana, ngunit mabilis siyang naligo, nagpalit ng lumang shirt sa pagtulog, at natulog. Ngunit pagkaraan ng 2 oras na paghahagis at pagpihit, sinipa niya ang mga covers at hinalungkat ang kanyang mga linen cupboards para makakuha ng unan at isang magaang kumot. Kahit na hindi siya natuwa sa pagpunta kay Juan Carlos ay hindi niya nakakalimutan ang kanyang ugali. Kung tutuusin, siya ang ama ni Aiden, at kailangan niyang pasayahin ito, katwiran niya habang pabalik sa sala. Ang pagpapaginhawa sa kanya, bagaman, ay isang misyon at kalahati. Isa na hindi niya pinaghandaan ng husto. Bumalik ka para sa akin. Parang lasing pa siya nang magsalita, pero ang mga mata niya, duguan man, ay malinaw. Hindi ako bumalik para sa'yo, bulalas ni Ivana habang tinutulungan siyang makatayo. Gusto kong makasigurado na hindi ka masusuka sa buong sofa ko. Maaari kitang bilhan ng 10 sopa kung gusto mo, alok niya na matamis na nakangiti sa kanya. At saan ko ilalagay ang lahat ng mga sopa na iyon? Tanong niya, pinupunasan ng manipis na pawis sa noo gamit ang likod ng kamay niya. Ang isang matino na si Juan Carlos ay malamang na napakabigat sa lahat ng kanyang mga kalamnan at matipunong pangangatawan, ngunit ang isang lasing na si Juan Carlos ay tumimbang ng kasing dali ng isa sa kanyang mga truck ng kargamento at ang pagsisikap na tanggalin ang kanyang jacket ay isang bangungot na ipinagdasal niyang hindi na niya kailangang ulitin. Christ, Juan Carlos, bakit ka natutulog sa isang suit? Sinong gumagawa niyan? Sumigaw siya habang sinusubukan pa niyang itayo siya at isukbit ang jacket mula sa likuran niya. Ako. Binigyan niya ito ng nakakaantok na ngiti, na may pagmamalaki pa. Ang lalaking ito dito, hindi ka panipaniwala, kahit na sa ganitong oras, nakakahanap ka pa rin ng maipagmamalaki, panunuya ni Ivana habang hinihila ang nakakasakit na jacket na ngayon ay nakapulupot sa likod niya. Matapos ang ilang paghila ay hinubad niya ito sa wakas at inihagis sa tabi niya bago hinubad ang kurbata at sapatos. Maaari kitang itali dito, ngayon din, tinutuya niya ito, na nakabiti ng kurbata sa harap niya. Maaari kitang pahirapan ng ilang linggo, at walang makakaalam. Hindi ako tututol, ngumisi siya. Nakaposas din ako at, manahimik ka, sinamaan siya ng tingin ni Ivana, naiinis sa ideyang pagmamayari niya ang isang pares ng mga poses at malamang na ginamit niya ito sa ibang mga babae na hindi niya. Shit, princess, ang ganda mo. Napabuntong hininga si Juan Carlos at hinila siya pababa sa kandungan nito. Ang kanyang bibig na kumakawala ng mapanganib malapit sa kanya ay sinipsip ang lahat ng hangin mula sa silid at ang kanyang mga baga, na naging dahilan upang hindi siya makahinga. Hindi mo alam kung gaano kita na-miss, suminok siya. Halika dito. Bago pa malaman ni Ivana kung ano ang tumama sa kanya ay nakalapat na ang bibig nito sa kanya. Ang kamay nito ay lasing na nakahawak sa likod ng ulo nito habang hinahalikan siya ng gutom na wala pang nagpakita sa kanya noon.
Ang kanyang utak ay sumisigaw sa kanya na huminto at itulak siya palayo dahil sila ay isang basag na pagkawasak ng tren na naghihintay na mangyari. Ngunit ang kanyang dila, sweet baby Jesus, ang kanyang dila sa kanyang bibig, ang paggawa ng mga bagay sa kanya na hindi niya inakala na posible, ay sinipa ang lahat ng kanyang common sense sa labas ng bintana. Diniinan niya ito at ipinulupot ang mga braso sa leeg nito habang nakastraddle ito sa kanya, maluwag na pumulupot ang mga binti nito sa baywang nito. Nakatikim siya ng napakamahal na cognac o whiskey. Kung ano man iyon, nainom niya ito para iwan siyang lasing. Ngunit wala siyang pakialam, at sa sandaling iyon, habang ang mga kamay nito ay kinakapa ang mga butones ng kanyang slip shirt, ang mainit nitong labi sa kanyang leeg, sa wakas ay naunawaan ni Ivana ang isa sa mga malungkot na katotohanan sa buhay kung paano ipinanganak ang mga adik. Walang nagtatakdang maging adik. Ang kailangan lang ay isang sandali ng kahinaan sa ilang dinghi alley, sa isang marangyang banyo ng hotel, sa mesa ng isang dimly light boardroom, o sa kaso niya, sa kanyang sala sa isang overpriced na sopa na wala siyang business buying kapag may pananalapi. Ay tulad ng isang gulo. Humihikbi siya habang hinahalikan siya ng mas mahigpit, natakot sa kanyang ulo nang ma-realize niyang adik na siya kay Juan Carlos, nakakabaliw at ganap na adik sa kanya. Gusto kitang pagsamantalahan ng sobra. Gusto kitang pagsamantalahan hanggang sa hindi ka makalakad, ungol ni Juan Carlos sa labi niya. Hinalikan siya ng mariin, naiwan ang panty niya na basang-basa sa kanyang pagnanasa. Kinailangan niyang kagatin ang ibabang labi para pigilan ang sarili sa pagsigaw ng itabi niya ang mga ito at idinaos ang mga daliri sa loob ng madulas niyang init. Akin ka na princess, hinalikan ni Juan Carlos ang kanyang mga talukap, ang kanyang bibig, ang kanyang leeg, ang kanyang panga, habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahan siyang dinala sa bingit ng kabaliwan. Sabihin mo, udyok ni Juan Carlos sa kanya, walang humpay ang mga daliri nito gaya ng mga halik niya. Sabihin mo sa akin na akin ka. Lalong tumindi ang kirot sa kanyang gitna, mas lumalakas sa bawat pag-ulos niya habang hinihimas at hinahaplos siya ng husto. Sabihin mo. Utos niya, itinigil ang kanyang pag-ulos, at gustong tumili si Ivana. Napakalapit niya, at alam niya ito, at iyon ang dahilan kung bakit siya pinaparusahan. Sayo na ako, bumulong siya sa wakas, at ginantimpalaan siya nito ng isa pang mahabang halik habang patuloy na itinulak siya nito sa gilid gamit ang kanyang mga kamay. Come para sa akin, princess. Utos nito sa kanya, ang hininga nito sa kanyang mukha ay kasing init ng kanyang pangangailangan sa kaibuturan ng kanyang kaibuturan habang tinutukso siya ng kanyang mga daliri. Hayaan mo. Oh hell. Mahinang daing ni Ivana, gumuho ang mundo niya habang nanginginig siya at nanginginig ng may matinding orgasm na dumampi sa kanyang katawan. Oh, goodness, Juan Carlos. Lumuhod siya sa balikat niya, nangingilid ang luha sa mga mata niya. Matagal siyang tumigil sa pagiyak at panginginig, at kahit na noon ay ayaw niyang lumayo sa kanya, ayaw niyang umalis sa kaligtasan ng mga bisig nito. Matapos ang napakatagal na oras, nang bumalik sa normal ang kanilang paghinga, ngunit ang amoy ng kanilang pagtatalik ay nananatili pa rin sa silid, inilapag siya ni Juan Carlos sa sopa. Pumwesto siya sa likod niya, binuhat siya, ang mga braso nito ay pumulupot sa kanya ng may pagmamay-ari. Hinawakan mo ba ang sarili mo habang wala ako? Tanong niya, ang boses ay humahaplos sa buhok niya. Naisip mo ba ako habang hinahawakan mo ang sarili mo? Gusto mo bang hawakan ang iyong sarili? Dahil puyat ka na, umalis ka na. Namula siya at itinago ang mukha sa baluktot ng braso nito, hindi pinansin ang mga tanong nito. Hindi ako aalis, umiling siya, humigpit ang mga kamay sa paligid niya. At itigil mo na ang pagtataboy sa akin at sagutin ang mga tanong ko. Ako, itulak ka palayo. Tanong ni Ivana, lumingon siya para titigan siya. Halos isang buwan kang nawala, patay ka na ba? Trick question ba yan? Hindi ko kasi maintindihan eh. Antok na ungol ni Juan Carlos sabay halik sa noo niya. Ang pagiging patay ay ang tanging dahilan para hindi tumawag o mag-text. Sigaw ni Ivana. This is not a whorehouse. May mga tuntunin. May rules ako. Hindi ka maaaring pumunta at umalis kung gusto mo.
Hindi ako yung babaeng napupuntahan mo kapag bored ka o horny ka o lasing. Alam ko yon, bumuntong hininga si Juan Carlos. Pwede na ba tayong matulog? Pumunta ako dito para matulog ng mapayapang gabi kasama ka sa aking mga bisig. Anong masama doon? Anong masama doon? Umiling siya na hindi makapaniwala. Umuwi ka na Juan Carlos. At huwag ka nang bumalik dito. Wala akong bahay. Ano ang pinagsasabi mo? Mabilis na nawala ng pasensya si Ivana. Bahay mo sa Willow Hills. It's a house not a home. Paano ang tungkol sa penthouse? Wala ka doon, bulong niya. Parang walang laman kapag wala ka. Goodness, imposible ka. Natukso si Ivana na saksakin siya sa tadyang gamit ang kanyang siko. Ngunit siya ay isang edukadong tao. Hindi siya gumamit ng karahasan. Si Lucy ang tanging sandali ng kahinaan at kawalang hiyaan niya. Hindi na mauulit. This feels like home. Dagdag niya, lumalapit, iniiwan ang masakit sa kanya ng kamalayan ng kanyang paninigas sa kanyang likuran. Natahimik siya, nagtataka kung bakit hindi na lang siya niloko niya gaya ng sinabi niyang gusto niya. Siguro ayaw niya sa kanya, kasing sama ng sinabi niya, o baka naman masakit pa rin ang pagkabalisa niya at takot na maulit ang huli nilang pagtatangka. Pwede bang tumigil ka na sa paggalaw? Umungol si Juan Carlos, inipit siya sa kinatatayuan. Wala kang ideya sa antas ng pagpipigil sa sarili na kailangan kong hindi ibabaon ang sarili ko sa loob mo ngayon. Bakit ayaw mo? Tanong niya, tunay na gustong maunawaan ang kanyang motivation. O kakulangan ng, binaliktad siya ni Juan Carlos, at sa isang pintig ng puso, nasa ibabaw niya ito, namumula ang mukha sa gutom habang pinagmamasdan ng mga mata ang labi niya. Napabuntong hininga siya, kumbinsido na malapit na siyang purihin niya doon at pagkatapos. Nakakapagtaka man, nang ibinaba niya ang kanyang ulo at nakita ng kanyang bibig ang kanyang bibig, banayad siya habang hinahalikan siya ng dahan-dahan. Natutulog kasi si Aiden. I have to respect the man of the house, bulong niya habang pabalik sa sopa. Hinawakan ni Ivana ang kanyang dibdib, kumbinsido si Cupid na nagpaputok muli ng arrow sa kanyang puso. 2 beses para sa parehong lalaki. Sa sandaling iyon, alam niyang may problema siya. Walang paraan na ang kanyang buhay ay magiging pareho muli pagkatapos ng kanyang mga salita. Mayroon akong back-to-back meetings sa umaga at isang mahalagang pitch sa hapon, kaya kailangan ko ang lahat ng natitirang maaari kong makuha. Pwede na ba ako matulog? Ang pitch, ito ba ang off-site meeting na binanggit mo? Tanong ni Ivana, akala ko magkikita na kami ni Dr. Linda. Nilapitan siya ni Juan Carlos at hinalikan ang buhok niya. Sabi ko naman sa'yo hindi mo na kailangan sumama sa'kin para makita si Dr. Linda. Pero, tumahimik ka na, ungol niya sa leeg niya. Pwede bang ipikit mo ang mga mata mo o hayaan mo akong matulog man lang? Sa loob ng 2 oras, sabi ni Ivana, nakasunod ang mga bilog sa kanyang kamay. Ito ay higit pa sa sapat. Naramdaman niya ang pagngisi nito sa kanyang leeg. At ang kanyang mga daliri sa paa ay pumulupot habang ang kanyang bibig ay nakaunat sa isang nasisiyahang ngiti. Nagdarasal na hindi niya marinig ang kanyang puso na lumaktaw sa kawalan ng kontrol dahil siya ay nag-e-enjoy na nasa kanyang mga bisig ng higit sa nararapat, lalo na pagkatapos niyang hilahin ang isang Houdini sa kanya. Hindi talaga siya dapat sumuko ng ganoon kadali. Pero, katawan lang niya ang masisisi niya. Traitor na katawan, naisip niya habang nakayakap pa ito sa kanya at nakapikit. Tulad ng orasan at medyo lasing pa rin, hinikayat siya ng utak ni Juan Carlos na magising pagkalipas ng 3 AM. Ngunit hindi tulad ng lahat ng iba pang mga oras sa nakaraan, kapag siya ay mawalan ng tulog, handang harapin ang kanyang araw. Ngayon siya ay nagising na tuyo at kumbinsido na siya ay patay ng higit sa 1 century. Sumasakit ang bawat parte ng katawan niya, dagdag pa ang sakit ng ulo niya. Napaungol siya nang imulat niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang matamis na kayumangging buhok na nakatali sa kanyang braso. Ivana, ang kanyang impyerno, kanyang paraiso. Bakit siya nasa bahay niya? Muli, tumawag ba siya sa kanya ng lasing? At lumapit siya sa kanya. Iniwan ang abogado para sa kanya. Naalala niya ang pakikipag-chat sa kanya sa telepono at binibigyan siya nito ng SAS, ngunit pagkatapos nito,
Gising ka na, ngisi ni Ivana at lumingon sa kanya, nanlalaki ang mga mata sa kanya. Christ, kahit sa dilim maganda siya. At ang mga mata niya ay mas nakakamangha nang hindi nakatago sa likod ng kanyang salamin. Hangover ka ba? Inaantok siyang umungol at lumapit sa dibdib nito, at dumudugol sa leeg nito. Well, wala akong gamot sa hangover. Siyempre, wala siyang gamot sa hangover. Bakit siya? Bahay niya iyon, at aayusin siya ni Dave ng mabilis. May aspirin sa banyo, ngunit hindi ko ito kinukuha para sa iyo. Nagpatuloy siya sa paghawak sa harap ng kanyang shirt, ang kanyang Burberry shirt. God, may laban ba siya kay Burberry or what? Bakit kailangan niyang sirain ang kanyang limitadong edisyon ng mga piraso? Ginawa niya ang parehong sheet sa kanyang blazer. Marahan niyang hinila ang kamay niya pataas at hinalikan ito bago ibinagsak sa sopa. Wala siyang pakialam sa ginawa nila kagabi, may malabo siyang naalala. Ngunit ano ang ginawa ng impyerno sa tingin niya na maaari niyang utusan siya? At ano ang mali sa sopa na ito? Ito ay masyadong malambot, masyadong comfortable, at kailan niya ito pinalitan ng cotton? Nang matulog siya kagabi, siguradong leather na imported mula sa Italy. Pwede bang huminto ka na sa paggalaw, please? Kailangan kong gumising sa loob ng ilang oras. Napaungol si Juan Carlos at pumikit. Siya ay nagsisimula sa trabaho sa kanyang mga ugat. Gumising ka na, princess. Oras na para umuwi. Okay. Go ahead. Magkita na lang tayo sa office, bulong ni Ivana. At please wag kang maingay pag alis mo. Pinandilata ni Juan Carlos ang likod niya, tinukso siyang itulak mula sa kanyang sopa. Bakit ako aalis sa bahay ko? Kailangan mong pumunta. Cool Aiden, malamang naghihintay sa iyo ang tulong. At anong kalokohan ang ginawa mo sa akin kagabi? Sinamantala mo ba ako? Umuso si Ivana habang umayos siya ng upo. Nagulat siya sa kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Niloloko mo ba ako ngayon? Hindi ko gusto ang tono mo, ungol ni Juan Carlos habang umayos din siya ng upo, itinulak siya hanggang sa malayo sa kanya. Hindi ang tamang paraan ng pagtrato sa host mo. Tratuhin ang aking host. Tanong ni Ivana na nagngangalit ang mga ngipin. Tumingin ka sa paligid mo, princess, bahay ko ito, at kung meron man, sinamantala mo ako. Princess lang ba ang tawag niya sa kanya? Ang sas. Mukhang pamilyar. Tanong niya. Siyempre madilim pero malabo niyang naaninag ang mga anino ng mga kasangkapan sa kwarto at ngayong nakaupo na siya at hindi masyadong malabo ang ulo, nakita ni Juan Carlos na wala siya sa sala niya. Ang layout ay mali lahat. Paano ako nakarating dito? Napakamot siya sa kanyang ulo, sinusubukang alalahanin kung alin sa kanyang mga katangahang desisyon ang humantong sa sandaling ito. Ang last niyang naalala ay ang pakikipag-chat kay Ivana sa telepono at ang pagyayabang nito sa dinner date nila ng abogado. Fucking lawyer. Ang kanyang puso ay umuungal sa galit at selos sa alaala. Kailangan mong babantaan sana siya ni Ivana base sa tono ng boses niya ng isang mahinang tapik sa pintuan niya ang umagaw ng atensyon niya. Dapat mga lalaki mo yan. Sabi niya habang sinasagot ang katok. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik siya kasama si James. Sir, oras na para umalis, sabi ng head of security. Fucking hell, James. Paano ako napunta dito? Daing ni Juan Carlos habang nagsusuot sa kanyang sapatos, isang mahirap na gawain ng ang mundo ay tila umiindayog sa kanyang paanan at ang puwersa ng gravity ay nagbabantang sipsipin siya pababa. Huwag kalimutan ito, ibinato ni Ivana sa kanya ang nakatambak niyang jacket. Bakit mo lulakutin ng ganyan? Sinamaan siya ng tingin. It's a fucking Burberry. So, tanong niya habang itinutulak siya palabas ng pinto, namangha sa lakas niya. So, ngumisi si Juan Carlos at ipinikit ang kanyang mga mata. Di bale, hindi mo maiintindihan. Ikaw at ang iyong pananamit. Ang Fashion Week ay hindi maaaring dumating sa lalong madaling panahon. Tumahimik ka. Sambit niya habang humakbang palapit sa kanya, ang kanyang mga kamay ay nakataas sa kanyang tagiliran. Kumunat ang noo nito sa kanya, sinusubukang alamin kung bakit mas maikli pa ito sa naalala niya. Siguradong hindi niya ito nakita sa loob ng mahigit 3 linggo, pero lumiit kaya siya.
Tumiit ba ang mga tao? Tumigil ka sa pagtitig sa akin, at umalis ka na, tinuro ni Ivana ang mga sasakyang naghihintay sa gilid ng sidewalk. Sa susunod na gusto mong uminom ng sarili hanggang mamatay, mag-book sa isang hotel. Huwag ka nang bumalik dito. Sandali siyang pinandilatan ni Juan Carlos, nilalabanan niya ang matinding pagnanasa na halikan siya bilang mga alaala na maaaring panaginip din ito. Hindi siya sigurado ngayon, na buhay ang kanilang pagtatalik. Totoo yon, bulong niya, habang ang mga pagbabalik tanaw ng kanyang orgasm, ang paraan ng panginginig niya sa kanyang mga bisig at ang sarili nitong masakit na pangangailangan para sa kanya, ay lumalangoy sa kanyang isipan. Ang alaala ay sapat na upang siya ay mahirapan kaagad. Bahagya siyang gumalaw para pagaanin ang kanyang hard-on. Hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin, sabi ni Ivana, ang mga mata niya ay biglang kung saan-saan maliban sa kanya. Sa palagay ko ginawa mo, princess. Tasing na siguro ako pero naalala ko lahat. Hinila niya ito palapit sa kanya at ipinatong ang baba sa ulo nito. Nagustuhan kung gaano ito kasya sa mga braso nito at ang pakiramdam ng malambot nitong buhok sa balat nito. Umalis ka na. Kumalas siya sa yakap niya, sabay turo ulit sa mga sasakyan. Hindi ka masyadong hospitable, Miss Gonzalez. Sabi niya habang sinusundan si James papunta sa sasakyan. Ang biyahe pabalik sa kanyang lugar sa Willow Hills ay hindi pangkaraniwang mahaba. Paulit-ulit siyang pumapasok at nawala ng malay, sa wakas ay nagising nang huminto ang kanyang driver sa harap ng kanyang pintuan. Sir, nakauwi na tayo, sabi ni Steven sa likod ng manibela. Bakit? Oh, bakit niyo gagawin yon? Ungol ni Juan Carlos, nakasubsob ang mukha sa mga kamay niya. Bakit hindi mo ako pinigilan? Bakit mo ako dinala doon? At bakit mo ako hinayaang magising sa kanyang maliit na bahay? I swore up and down na hinding-hindi na ako magigising sa pwesto niya. Na-miss mo si Mrs. Sir, sagot naman ni James na naka-shotgun. Hindi siya ang Mrs. Sumigaw si Juan Carlos. At sa susunod na subukan ko ang isang bagay na ito na katangahan, dapat mong gawin ang lahat sa iyong kapangyarihan upang pigilan ako. Yes, sir. Nakulong si Juan Carlos sa mga back-to-back meetings sa malaking bahagi ng kanyang araw, kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makita si Ivana. Ngunit, nagpadala siya ng hindi mabilang na mga paalala tungkol sa kanilang hapunan kasama si Vic Randolph, ang founder at CEO ng Lasso. Sa oras na umalis siya sa Jackson Logistics, pagkatapos ng kanyang huling pagpupulong sa isang out-of-town na kliyente ay tumagal ng mas matagal kaysa sa gusto niya, ang gusali ay kalahating walang laman. Si Ivana, masyadong, ay matagal nang wala, kahit nahayagang hiniling niya sa kanya na manatili sa likod upang maipaalam niya sa kanya ang asawa ni Randolph. Habang papunta siya sa kotseng naghihintay sa kanya sa entrance, hiniling ni Juan Carlos kay Clara na kontakin si Ivana at siguraduhing nasa venue siya kahit papaano. Ilang beses sinubukan ng kanyang assistant, ngunit hindi sinasagot ang telepono ni Ivana. Hindi ko siya makontak, sir. Bakas sa mukha ni Clara ang takot habang lumingon sa kanya, bumagsak ang mga balikat sa pagkatalo. Ang dami kong naisip, iginuhit ni Juan Carlos at mariing idinikit ang mga mata sa kanya, tumangging to let her off. Binayaran niya siya para makaisip ng mga solusyon. Sa ngayon, lahat ng binigay nito sa kanya ay toneladang problema. Nakatitig ang kanyang assistant sa kanyang mga paa habang inililipat nito ang kanyang bigat mula sa isang paa patungo sa isa pa, ginagawa ang kanyang makakaya upang maiwasan ang kanyang tingin. Pinalakpakan ni Juan Carlos ang kanyang mga kamay, muling hinihingi ang kanyang atensyon. Ang tanong talaga, paano mo ito aayusin, Clara? Malapit na daw tayong ma-meet ni Vic Randolph. Kailangan ko bang ipaalala sa'yo kung ano ang nakataya dito? Subukan ko ang La Famiglia, sir. Baka nandoon na siya, halos napakabilis niyang sabi. Kinausap niya ang babaeng punong abala habang maingat niyang sinulyapan ang direksyon nito, at nang bumalik siya sa kanya, alam ni Juan Carlos na ang kanyang maliwanag na plano ay isang bust. Wala siya sa restaurant. Ngunit mayroon pa ring maraming oras bago ang meeting, 2 oras na eksakto. Sa palagay ko ay hindi pa tayo dapat magpanik, at si Miss Gonzalez ay maaaring umuwi na lang. Alam mo,
para makipag-ayos kay Aiden sa gabi o kung ano, sabi ni Clara, ngunit mabilis na natikom ang kanyang bibig nang binato siya nito ng nakakamatay na titig. Ako na mismo ang bahala sa kalokohang ito, Clara. Magpadala ng text kay Miss Gonzales at ipaalam sa kanya na papunta na ako para sunduin siya. Kung hindi pa siya handa pagdating ko sa pwesto niya, huwag ka nang mag-abala sa pagbabalik sa trabaho bukas. Sabi nito sa kanya habang sumasakay sa kotse, hindi binigay ang kwarto niya para magprotesta. Sigurado ka ba dito, sir? Ang misis ay hindi masyadong masaya sa iyo para sa pagpapakita sa kanyang bahay nang hindi ipinaalam kagabi. Siguro dapat kang humiga saglit. Let her calm down, mungkahi ni James, na sinalubong ang tingin sa rearview mirror habang papalayo sila sa lugar at patungo sa bahay ni Ivana. Hindi siya ang misis, sabi ni Juan Carlos. Iyon ay bukod sa punto, tumikim si Steven mula sa likod ng manibela habang nakikipag-usap siya sa kotse sa mataong sentro ng lungsod. Galit pa rin siya, at ang pagpunta doon ay hindi makakatulong sa iyong layunin. Hindi pinansin ni Juan Carlos ang dalawang lalaki at binaliktad ang dossier on Randolph's trophy wife, ngunit ang kanyang iniisip ay si Ivana. Oo, masama ang ginawa niya kagabi sa pamamagitan ng pag-inom ng sarili sa isang pagkawala ng malay at pagkatapos ay natulog sa kanyang lugar nang hindi inanyayahan. Alam na alam niya yon. Ngunit hindi ito isang tawag sa lipunan. Nagkaroon sila ng business engagement, at trabaho niya na tulungan siya sa alinmang kapasidad na sa tingin niya ay kinakailangan. Nasa Forest Creek sila sa isang iglap sa kabila ng katamtamang trapiko sa hapon, at kinailangan ni Juan Carlos na tumingin ng ilang beses sa single-story na bungalow upang matiyak na nasa tamang lugar sila. Isang beses o dalawang beses na siyang nakapunta doon. Maaaring ito ay higit pa. Pero sa gabi lang. Kaya't ang makita ang kanyang lugar sa sikat ng araw ay medyo nakakabigla sa kanyang sistema. Nang tawagin niyang Dinky, ang bahay niya pabalik sa penthouse, inakala niyang maliit lang ito. Walang makapaghahanda sa kanya para sa kubo na ito na kasing laki ng matchbox, at isipin na dito siya natulog kagabi. Paano pa siya nababagay doon? Nagtataka siya habang dinadial ang number ni Ivana. Matagal itong tumunog bago kinuha ng voicemail na babae. Hindi siya nag-iwan ng mensahe. Ayaw niyang mag-iwan ng mga mensahe. Napabuntong hininga si Juan Carlos palabas ng pinto, ngunit nanatili itong malapit sa kotse, hindi nangangahas na lumampas sa boundary line kung sakaling may tumalon sa kanya mula sa hindi naayos na mga palumpong ng rosas malapit sa mailbox. May katuturan na ngayon, naisip niya, habang tinatanggap niya ang mukhang nalulungkot na bahay na may tabing ibinenta na karatula na nakadikit sa madaming damo, kung bakit siya ninakawan ni Ivana na bulag sa panahon ng negosasyon sa sweldo niya. Gusto niyang kumita ng mabilis para magawa niya ang kanyang maliit na bungalow. Napakawalang hiya niya, bulong niya habang tinatawag ulit siya. Hindi pinansin ni Ivana, hindi, tinanggihan niya ang lahat ng 5 tawag niya, at tumingala siya sa tamang oras upang makita ang isang kurtina sa bintana sa tabi ng pintuan sa harap na nakabitin. Siya ay nasa loob, napangiwi si Juan Carlos. Kusa siyang lalabas, kung hindi ay papasok siya roon at kunin siya. Ngunit sa isang paraan o iba pa, dadalo siya sa meeting kasama si Randolph. Muli siyang tinawagan, at sa pagkakataong ito ay sinagot niya ito kaagad. Come out. May business engagement tayo. Sigurado akong alam mo na ito. Pero may 2 oras pa tayo, sabi ko magkita tayo sa venue. Pagtatalo niya at hindi napigilan ni Juan Carlos na matawa sa kapangahasan niya. Kailan mo sinabi sa akin ito? Hiningi niya. Kung ang kanyang memorya ay nagsilbi sa kanya ng tama, hindi siya tumugon sa alinman sa kanyang mga paalala sa email. Check ang iyong mga text, bumuntong hininga siya, ang kanyang tono ay mabigat sa pagkairita, at ito ay asar sa kanya. Ngunit sinuri pa rin niya ang kanyang mga text at agad na hinangad na wala nang makita ang mensaheng ipinadala nito ilang oras pagkalipas ng 2 PM na nagpapaalam sa kanya na plano niyang umuwi para magpahangin at makipagkita sa kanya sa La Famiglia. Kahit kailan ay hindi umamin kapag siya ay mali, si Juan Carlos ay kailangang may huling salita. Bibigyan kita ng 5 minuto para kunin ang bag mo, at salubungin ako dito,
sabi niya, seryoso ang tono niya na parang atake sa puso. Pero tulad ng alam niyang gagawin niya, kailangan siyang hamunan ni Ivana at itulak ang mga butones niya. Sabi ko tuloy sa'yo, I'll meet you at the restaurant, sabi niya sa kanyang dulo at ibinaba ang tawag. Ivana, Ivana, ungol niya sa phone pero katahimikan lang ang nakuha niya. Galit na galit sa kanyang kawalang galang, humakbang siya patungo sa kanyang pintuan, nanalangin na walang lumabas sa kanya mula sa tinutubuan na damuhan. Pinindot niya ang doorbell, na mangha itong gumana. Inaasahan niyang mahuhulog ito at magkakapira-piraso sa kanyang rickety porch. Nakasuot ng all black, isang matangkad na blonde na may malapit na putol na mga kandado na nakakwadro sa kanyang hugis-pusong mukha ay sumilip sa siwang at pinanangkitin siya ng mapupula nitong mga mata na may kahina-hinala. Pwede ba kitang tulungan? Mukha siyang pamilyar, ngunit para sa buhay niya, hindi siya mailagay ni Juan Carlos. Sabihin mo kay Ivana wala ako buong gabi. Kung hindi siya lalabas sa loob ng 5 minuto, babalik ako, at hindi ako magtatanong ng maayos. Isa itong business meeting, at ang oras ko ay napakahalaga. Ang mga tunog ng isang baby na nagsasalita at tumatawa sa loob ay nagpahinto sa kanyang sigaw. Si Aiden ba yun? Humakbang pasulong si Juan Carlos, umaasang masulyapan ang maliit na lalaki, ngunit hinarang siya ng blonde. Bumalik ka na sa kotse mo, at ipapaalam ko kay Ivana. Isinara niya ang pinto sa mukha niya, naiwan siyang nakatulala. Ang lahat ba ng mga kaibigan ni Ivana ay tulad ng walang hibla? Si Juan Carlos ay nagtaka habang siya ay umiikot sa kanyang sakong, inis na inis sa bastos na pagtanggap. Habang dahan-dahan siyang bumalik sa sasakyan para maghintay, sa wakas ay naalala niya kung saan niya nakita ang blonde. Isa siya sa mga babaeng nakasama ni Ivana sa unang pagkikita nila sa Crush Club 2 years ago. Pero noon, mahaba ang buhok niya, at buong magdamag siyang sinusuri ni Matthew. Binansagan pa niya itong Rapunzel dahil sa mahabang buhok. Para sa ilang kadahilanan, bagaman, ang kanyang pinsan ay hindi kailanman nakakuha ng lakas ng loob na makipag-chat sa kanya. Napabuntong hininga si Juan Carlos habang nakasandal sa sasakyan, iniisip kung nakausap ni Matthew ang blonde, maaaring magkaiba ang takbo ng buhay nilang dalawa at baka mas maaga pa niyang nahanap si Ivana. At dito na po, nagtatapos ang part 44 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone.